Hello po, magandang hapon po sa ating lahat at magandang gabi. Saan man po ko kayo naroon. Ayun, ako po si Kuya Kevin ang natasan po magsalita po ngayong gabi. So, ayun po, no? Bago pang lahat, tayo po muna ay yes, Lord, thank you for today, O Lord, for the opportunity to word in this devotion, O Lord. At maraming salamat din po, O Lord, na makapagbahagi ako ng salita tungkol sa devote sa pagdi-disciple po, O Lord. At ganoon po sa mga tamang makikinig, O Lord, na mga po ma-inspired po sila, O Lord, sa mga may babahagi ko po ngayong araw na ito, O Lord. Thank you, O Lord, kayo pong tumulong sa amin, O, at patuloy po sa mga mag-disciple at lumago, O Lord. It's our prayer, Lord, in Jesus' mighty name, Amen. So, yun po, no, ano po ba ang isa sa hindi ko makakalimutan na sa pag-disciple? Siguro po, syempre sa lahat naman po tayo, unang-una dyan yung adjustment natin as mentor, as discipler. So, syempre, andyan yung, syempre, unang-una, pag mentor ka, sa mga unang araw, syempre, kailangan mo maglabas ng mag-invest sa kingdom ng Lord. Pero kasama naman po yan sa kahit anong ministry. So, yung adjustment po talaga dyan is may kita nyo yung ikaw hindi pwedeng yung yung mentees mo or yung disciple mo yung mag-a-adjust para sa iyo. Pero kasi kung gusto mong makuha or lumago yung bata o yung tao na yun, ikaw mismo yung mag-a-adjust para sa kanila, lalong-lalo na sa schedules. Especially sa amin, ang hawak ko today is mga young professionals na po. So, yung mga trabaho sila at gabi na nakaka-uwi. So, ang case po dyan sa amin is talagang mag-a-adjust si mentor at si mentee sa schedule na pwede sila na hindi pwedeng hindi kayo mag-meet sa once a week para sa amin. Ayun, no. Ay sa mga hindi ko makakalimutan po siguro na part ng pagdi-disciple is yung Undoy. So, Undoy is meron po kaming after 1 week po, after Undoy noon, meron po kaming nilulutong project sa Tunsuya. Sa Tunsuya, nag-ano po kami noon, nagka-campus invasion po kami. So, ayun no, meron po kaming turo sa mga schools, din nag-invite after nun is may project na pagsama-samahin lahat ng nasiraan sa isang court. So, ayun no, syempre, sa pag-share doon is kasama mo yung mga disciple mo. At that time, nung mismong day na nung project is nung mismong convention na dadali namin yung mga bata doon is yung ako at yung disciple ko before that day is mag-share dapat kami ng iba pa sa sa Robinson, kung tama ko Robinson yun or Pure Gold banda sa dyan sa Malabon. So ayun po no, bumabagyo po noon. Siguro po sa jeep po na yun is kami lang yung laman from dito sa Nabotas hanggang dun sa bayan, at nakikita mo sa labas ng jeep may mga lumilipad na yero. So, ano nga ba ang hindi ko makakalimutan doon is yung alam mo yun, pag naturuan mo ng maayos yung mga disciple mo, hindi ka iiwan yan kahit anong mangyari. Kasi pag nakikita nila sa iyo at nakikita nila si Lord na nagre-reflect sa iyo, or nakikita nila na tama yung ginagawa mo, na nanggagaling sa Lord yung tinuturo mo, ibibigay nila sa iyo yung respeto at kung ano pa man kailangan support, lalo na sa ministry, sasamahan ka niyan kahit anong mangyari. At napatunayan ko po yan nung Undoy nga po dun sa project na yon. Kasi yun nga, sa jeep kami lang yung pasahero talaga papuntang Malabon noon. Then may kita mo sa labas is bumabaha na. Alam mo yun, yung hanggang before naman talaga lumulubog talaga ang Nabotas. So may kita mo hanggang bewang na yung tubig sa labas ng jeep. Tapos sa kalakasan ng alon ay ng hangin, merong mga lumilipad na yero sa labas. Then kami na lang yung huli si pasahero nung jeep na hinatid kami sa Concepcion. Then after nun is talagang may kita mo wala ka na masakyan, tapos wala nang tao sa labas. May kita mo at basang-basa kami kasi nga sobrang lakas ng hangin. So kailangan ang mindset po kasi namin noon, kailangan naming makarating doon sa place to share the word of God, kasi part kami nung team na maki-share ng word of God
that time. So hindi po pwede na nawala kami. So ayun nga po that time is nakita ko na yung dedication ng isang bata pag nahubog po natin sila ng tama. So para sa akin po ang isa sa nakaka-inspire na magturo at magturo ng paulit-ulit is yung natututo ka, hindi lang sila yung natututo sa iyo na sinishare mo, kasi yun before mo ito ituro sa kanila is inaaral mo talaga. So that time nag-aaral ka at nag-aaral the same time tinuturo mo sa kanila. So yung mga inaaral mo, although minsan alam mo na, may natutuklasan kang bago at sinishare sa kanila. So ayun po yung mga isa sa mga hindi ko makakalimutan na experience sa pag-disciple. At ayun din po tulad po ng mga kwento ko po before, yung natandaan nyo kung ewan ko po kung natatandaan nyo pa sa mga iba nakapanood sa mga devotions, is yung when I was in college na magtitake kami ng final exam. So ayun isa rin po na may mga disciple din po kung tinuturuan nakaklase ko in college, pero yung dedication din talaga nila na sumunod muna sa will ng Lord at unahin kung ano yung dapat unahin sa kingdom ng Lord, at si Lord yung bahala sa iyo. At ilang beses po namin napatunayan yon na tumaliwas ka man sa ikot at sa flow ng mundo, minsan man masama ang tingin o hindi man maganda ang sa part mo ang yung mga ganong pangyayari, pero kumpara siya sa Lord, hindi talaga siya hindi siya magkukulang para sa atin. Then ganun din po talaga na special ang patuloy na natin dapat na pag-disciple, at huwag po tayong tumigil sa pagtuturo. Nawa po is patuloy po tayong matuto, na isa po sa mga ganung experience na nagbibigay strength po sa akin, kasi in the past 14 years iba't ibang kabataan na po yung alam mo yun, yung na-disciple mo, naturuan mo, dahil ang ministry ko nga before is sa labas naman talaga, is yung which is yung pag-speak sa kung saan at pag-share ng word of God. Kumbaga more on missions po kasi talaga ng ministries ko before. Yung nakakatawa dyan, yung mapupunta ka po sa isang lugar, may kakalabit sa'yo, kilala ka nila pero di mo sila kilala or hindi mo na sila matandaan. So ayun nga, isa sa mga lagi kong na-experience na, ay kuya, kamusta? Ganito na po ako, nasa ministry. Yung tipong magkwento na lang sa'yo yung isang bata, tapos ikaw mismo nag-question ka sa sarili mo, sino yung bata na to na na natuto sa akin. Pero yung bata na yon, fresh pa sa memory niya or sa kabataan na yon, na ay si kuya yung nagturo sa akin, siya yung naglapit sa akin sa Lord, na nandito ako. Tapos yung tipong parang batang kapatid na laging enjoy na magkwento sa atin. So ganun yung yun yung isa sa nakaka-encourage po sa akin, na yung alam mo yun, yung out of nowhere biglang may kakalabit sa'yo, biglang may aakbay sa'yo, kuya, kamusta ka? Ako si ganito, si ganyan, na tapos isa po ko sa naturoan nyo sa ganitong ministry, yung mag-question mark sa sarili mo, at madalas po nangyari sa akin yun, sino yung bata na to? Tapos din matatandaan mo siya once na nagkwento na siya about sana sa ministry. So ayun po yung pinaka nakaka-encourage sa akin. Ayun lang naman po, nawa po patuloy po tayo na mag-share ng word of God, at wag po nating kalimutan na isa po to sa pinaka-importanteng utos ng Lord na go and make disciple. And ayun po na isa po sa main goal din po natin para maligtas po hindi lang po ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan at mga nakakalapit po sa atin na family, friends, or kahit hindi po natin kilala. Isa pa nga po dyan is may na-experience po ako, is mayroon pong may batang may anxiety talaga na alam niyo yun, na sobrang ilag niya magkwento, tahimik lang sa isang sulok. In the meantime din, pag nasyaran mo siya at naka-close mo talaga siya, is jolly pala talaga siya, pero dahil sa certain experience nagkaganon siya, and then may kita mo talaga yung unti-unting pagbabago
na although nanginginig pa rin siya hanggang ngayon pag nagkikwento na at doon pa rin yung part ng anxiety, pero makikita mo na may pagbabago at unti-unti silang binabago ng Lord. So ayun po ang aking maibabahagi sa inyo this evening. Nawa po is na-bless po kayo. Kayo rin po sana is patuloy po at ini-encourage ko po kayo, lalo po sa mga kabataan na magiging leader pa lang, maging matyaga tayo sa pagtuturo. Kasi although mahirap, pero para sa kingdom ng Lord is kayang-kaya yan. Hindi nyo mamamalayan yung mga batang tinuturuan nyo, one day magiging leader na rin yan at makikita mo mismo yung bunga sa sarili mong mga mata. Ayun lang naman po, thank you and good evening po sa ating lahat. Yun po, closing prayer po tayo. Yes Lord, thank you Lord for this evening, O Lord, sa pag-share ko po ng word, O Lord, na sa pagkikwento ng mga pina-experience nyo po sa akin, O Lord. Nawa po kayo po patuloy na mag-bless, O Lord, sa mga leaders na nanonood nito, O Lord. Gawin din po sa mga tao na na-inspire po, O Lord, at gusto pong magturo, O Lord, at papasok pala sa pagtuturo, O Lord, sa pag-disciple, O Lord. Kayo po bigay sa kanilang kalakasan at katyagaan pag yung mga adjustment, O Lord, makapag-adjust po sila, O Lord, na patuloy lumago, O Lord, na hindi lang parati it's about me, na dapat mentees yung nag-adjust, kundi dapat silang dalawa po yung nag-adjust para sa kingdom nyo at para sa mga gawain at sa ministry, O Lord. Kayo po patuloy na humubog po, O Lord, sa CLF, O Lord, hindi lang sa Nabotas, ganun din po sa lahat ng branches, O Lord. Kayo po patuloy yumakap sa amin, bless us, bless our pastors, O Lord. Kayo po patuloy magpagaling, O Lord, sa may mga sakit, lalo na po this season, O Lord. This is our prayer, Lord, in Jesus' mighty name, Amen. Ayan po, thank you po and good evening.